Yo mga dudes, medyo nalagyan natin ng remedy ang ating stairs kasi hindi maayos ang ating cut ng binil last time. Kaya naisipan ko lagyan ng foam ang corner para naman ma-hide natin ang mga imperfections sa binil. At syempre, para pogi points na rin sa bahay. Para magmukha naman static kahit na sumablay ang install ng binil. So, let's go! So ayan, simulan natin dito sa pinakaunang baitang. Lagyan natin ng foam. Medyo ginagamay ko pa nga lang kasi first time ko magdidikit ng ganitong klase na sticker or foam. Medyo pangit kasi yung pagkakat natin ng binil dito sa stair kasi nga medyo oblong siya or oval yung design ng stairs. So hindi siya ganun ka-straight. And alam naman natin yung binil straight siya. And since hindi ako eksperyensado na tile setter or binil installer, kaya medyo sumablay. Pero kaya nandito yung remedyo natin na ang magsasave sa ating kapalpakan, ang sticker foam. Lagyan lang natin siya pa unti-unti. And ang maganda dito, syempre, dahil foam siya, flexible siya. Na kahit na pa-oval siya, no need na natin lagyan ng maayos na hati o ano. Dito, niisip ko kung lalagyan ko sa pinakababa. And since nakadikit siya sa flooring, minabuti kong wag na. At doon na lang tayo maglagay sa mismong mga may baitang. So ayan, nilalagyan natin sila ng vinyl foam. Ayan, watch nyo guys, wala akong masyadong masabi dito sa vlog na to since nakafocus lang naman tayo sa paglagay ng foam para naman maayos yung looks and maging static siya. Siguro magkwento na lang ako, no? So, ito nga mga vlog ko na to, matagal ko na siyang tapos. And, syempre, hindi ko naman siya pwedeng i-upload ng isang bagsakan kasi maubusan tayo ng pang-upload. And, syempre, may mga ginagawa rin tayo, may trabaho talaga tayo. And hindi tayo nakafocus lang dito. Kumbaga, parang hobby ko lang to. DIY, mga projects sa bahay ko. Kasi may mas malaki pa akong plano para gawin to. Kumbaga, kumukuha lang ng experience para hindi ako makaagrabyado sa iba na baka sabihin pinag-aaralan ko yung bahay nila kasi tumatanggap ako ng mga gawa. Pero may mga nagko-contact sa akin para gusto nila magpagawa pero tinatanggihan ko lang kasi hindi talaga ako eksperyensado and ayokong mapahiya. Siyempre, ayoko naman manloko ng tao na alam ko yan kahit na alam ko sa sarili ko na yung nalalaman ko ay hindi pa sapat para gumawa or tumapos ng project sa bahay nila. Ito kasi personal ko tong bahay kaya okay lang kung magkamali ako. Wala namang magagalit kundi sarili ko lang ako si misis. And nagagawan ko naman ng paraan pag ako. So ayan, ang plano ko nga pala, ewan ko kung gusto ko na ikwento to o hindi. Pero sige, since nanonood naman kayo at di ko alam kung sino yung mga nanonood. Kung sino lang yung mga manonood, siguro sila lang din yung makakaalam. So, ang plano ko kasi maging contractor balang araw. Hindi yung contractor ng flood control kasi yan yung issue ngayon habang ginagawa ko tong vlog. Di ko alam kung kailan to ma-upload. Pero contractor lang ng mga parang sa mga residential area. Kasi may nakuha akong bahay dito sa Antipolo and bare finish siya and need ko siyang pagandahin. Pero gusto ko sana may alam na. Like, kumbawa kumuha ako ng contractor. Then, kukunin ko siya as subcontractor. Parang ganun. Then, nahanap ako ng mga kliyente para maging middleman ako. And kikita pa rin ako pero hindi ako ganun kapagod. Pero syempre, kailangan marunong ako makipag-deal. Mga materyales, presyo, and kung ano pa man. Which is, natutunan ko dito sa pagbablog ko. And sa mga ginawa ko dito na DIY since ako yung bibili, nagpe-presyo, and na-estimate ko yung paggawa. And syempre sa pag-estimate ko, syempre i-base ko rin yun sa skill ng isang tao since nakakuha na rin ako ng mga tao na nakapag-work side by side ko, mga electrician, foreman, mason, pintor, iba-iba. So, nakausap ko sila tungkol sa mga ganyang bagay and binigyan nila ako ng idea kung paano ko gagawin or execute yung aking plano. Na ngayon, nakafocus ako sa knowledge since yun yung magandang investment and sana matuloy yun. Kung hindi man, at least may mga natutunan ako na katulad na itong bagay sa pag-maintain ng bahay. Dahil magagamit ko rin naman to kung sakaling kailangan mag-maintain or kapag kailangan may ayusin and wala akong mahanap na pintor or anyone na handyman, ako na yun, kaya ko na yun. Then, plano ko rin paupahan tong bahay na to in the future kung sakaling titira ako sa Antipolo or yung sa Antipolo yung paupahan ko. At least kung may mga tenant tayong pasaway or makukulit na hindi maayos sa bahay, masasabihan ko sila kung paano yung tamang proper na paggamit nito
And syempre, kung may masira man, kaya ko naman ng ayusin yun. Pero syempre, kung bago pa yung bagay na nasira nila, siguro ipapa-shoulder ko sa kanila, pero ililibre ko na yung labor. Yung materials na lang yung babayaran nila since mukhang kaya ko naman. So kung makikita, balik tayo dito sa video, medyo napahaba yung kwento ko. Makita nyo, patapos na siya, no? Nasa bandang taas na ako. So alam nyo na yung kasunod nito. Peace out!